Sa isang maliwanag na gabi, makikita ang isang tao na aaninag ng maliwanag na araw na tila ay wala na itong buhay. Makikita rin ang isang tao sa gilid nito habang pinagmamasdan ng taong wala ng buhay. Matapos ay nagsalita ito dahil sa ang tagal daw nilang hindi nagkita, ito pa ang madadadnan niya matapos ang mahabang panahon, kapatid. Habang ipinipikit niya nito ang mata ng kanyang kapatid, ay maririnig naman ang ingay nito sa labas. Kasabay nito ang pagpasok ng mga assassin upang kumpirmahin na kung patay na nito ang kanilang target. Sa kanilang pagpasok ay mga natigilan naman ang mga ito, at napapatanong sa kanilang kaharap na kung sino daw ito. Sumagot ang kapatid ng taong pinatay nila, at napabugtong hininga dahil sa basta na lang daw ang mga ito pumasok sa silid ng successor ng ganun kadali. At sa walang buhay ng kanyang kapatid ay hindi ba't sinabihan niya na raw ito? Na ang isang taong may kapangyarihan ay hindi dapat masyadong malambot sa kanyang mga nasasakupan, dahil magsisimula silang isipin na mas magaling sila kaysa sa kanya. Subalit hindi naman pa ito pinansin ng mga assassin bagkus sinabi lang nila, na hindi daw ito isang lugar na maaari nitong puntahan. Kaya ibunyag daw nito ang kanyang pagkakakilanlan. Tugon ng kapatid ng pinatay nila, na maaari rin daw niyang sabihin ang sinabi ng mga ito sa kanyang. Kasabay nito ang kanyang paglinggan sa mga ito habang naglalabas ng killing intent, dahil sino ba daw ang mga ito na basta-basta na lamang pumasok sa kwarto ng successor gamit ang kanilang mga maduduming paa. Kasabay din nito ang pagsasara ng pintuan ng pasukan, na ikinabahala naman ng mga assassin ang sitwasyon nila. Habang sa kanilang harapan ay makikita ang paglabas ng nakakatakot na aura at paglalabas rin ng lighting god, na kung kanyang tawagin ito. Kasunod nun ay pinakawalan niya ito sa mga taong pumatay sa kanyang kapatid, at makikita na lamang din ang napakalakas na bumabagsak na lightning sa mga ito. Habang nakikita rin naman nito ng kanilang tumatayong leader ay labis na lamang din ang kanyang takot dahil unti-unting nabubura ang mga katawan ng kanyang kasamahan. At napapalingon na lang din ito sa kinaroroonan ng kapatid ng pinatay nila, subalit mas lalo pa niyang ikinababahala dahil sa wala na ito doon. Sa hindi niya namamalayan ay biglaan na lang ito sumulpot sa likuran niya. Habang nahihirapan, ay tinanong nga siya ng kapatid ng pinatay nila, na kung sino raw ang nag-utos sa kanilang na gawin ito. Ngunit tumanggi naman ito, dahil sa bakit naman daw niya sasabihin. Subalit sagot ng kapatid na pinatay nila, gusto niya talaga itong malaman, dahil kung sakaling magsalita ito baka bubuhayin niya pa ito. Ngunit napapatanong lang naman din ang pumatay sa kanyang kapatid, na kung sino daw talaga ito. Sinagot naman agad siya nito, at sinabi sa kanya na siya lang naman ang kapatid na pinatay ng mga ito. Nagulat ang assassin dahil sa wala daw paraan sapagkat patay na raw ang unang anak na si Hyuk Mujo. Kasabay naman rin ito ang pagtapos niya sa buhay ng pumatay sa kanyang kapatid. Sa lakas ng lighting ay katulad ng naunang kasamahan niya ay natapos rin ito ng masakit na kapalaran. Naghabilan pa ito na dapat hinayaan na lamang daw siyang magpatuloy na mabuhay bilang isang patay na tao. At sa di nakakaalam na siya lang naman ang ating bida. Sa paglalaho ng huling katawan na pinatay niya ay naisip niya rin, habang nakatingin ito sa labas ng liwanag ng buwan, dahil ang tiwaling mundong raw na ito ang bumubuhay sa kanya. 20 taon na ang nakalipas, hinati ng malaking Orthodox-Unorthodox war ang lahat ng martial artists sa dalawang panig. Ang digmaang ito ay nagtapos sa tagumpay ng pinuno ng demon cult na si Hyuk Mujo. Kaya dumating ang panahon ng dominasyon ng demonic cult. Itinago ng Orthodox faction ang kanilang mga sarili sa mga anino, naghihintay sa kanilang pagbabalik sa kapangyarihan. Habang abala ang Unorthodox faction sa pagsisikap na sakupin ang lupain. Samantala sa pagsikat ng magandang araw, makikita ang dalawang ito na tila manghang-mangha na kanilang nakikita. Kasabay na rin ang bahagyang pamumula ng kanilang pisngi na parang bang may dumaan na mahalimuyak na bulaklak. Kaya nag-uunahan nga sila nito upang makalapit. At nang makita ang babaeng dumaan sa kanilang harapan ay di nga talaga maitatanggi ang kagandahan nito. Habang hinahanap niya ang kanyang tunay na pakay sa lugar na ito, ay agarang naman itong nakaamoy na tila ba ay natagpuan niya na ang kanyang hanap. At ito nga ay ang isang tindahan ng dumplings, na habang makikita rin ang kakalabas lang na customer na kinapapasalamat din naman ng may-ari. Lumapit agad ang babae, sa kanyang paglapit ay itinanong niya agad sa may-ari nito na kung ito ba raw ang sikat na masarap na dumplings.
Sinagot naman siya ng may-ari na tama daw ito, at napag-alaman niya rin na hindi taga rito itong babae. At nang makumpirma ito ng babae ay sinabihan niya agad ang may-ari sige bigyan agad siya ng isang platong dumplings. Ngunit tugon ng may-ari na ubos na ang kanilang dumplings, kaya natigilan ang babae at napapatanong na, sorry. Subalit nang mapagtanto niya ito ay bigla-bigla na lamang itong sumigaw. Pagkatapos ay nagmamakaawa sa may-ari na habang hinihila-hila nito ang paa, kahit isang dumplings lang raw ay sapat na sa kanya. Sinabi ng may-ari uli sa babae, nung nakasalubong daw ng babae ang lalaki kanina ay huli na iyon. Napatigil ang babae at napagtanto na nakita niya nga ito. Kaya sinabihan siya ng may-ari na habulin niya ito baka sakaling ibinti niya ito sa kanya, na ikinatuwa naman ito ng babae na animoy isang bata. Kasabay nito ang kanyang pagkawala upang habulin ang may hawak na dumplings, habang may naiiwan pa na mga usok na kinaubo-ubo ng may-ari dahil sa alikabok na iiwan. Ngunit nang papalayo ang babae ay di rin maiwasan na mamangha ng may-ari sa kagandahan nito, subalit agad niya rin binawi ang kanyang sinabi dahil ang mundo pala daw na ito ay hindi maganda. Matapos nito ay makikita na rin ang nakabili ng huling dumplings, at ito nga ang ating bida kasabay naman nito ang paglinggan niya dahil sa may tumatawag sa kanyang. Sa kanyang naman paglinggan ay ang babae palang tumatawag sa kanya ang naghahanap ng dumplings, habang makikita rin sa hitsura nito na naghahabol sa hininga. Ay napatanong naman din siya sa may hawak ng dumplings na kung bakit ang bilis daw nitong maglakad, tugon rin ng may hawak ng dumplings na kung anong kailangan nito. Tugon ng babae na ang bag ang kanyang sadya, kaya itinanong niya ulit sa may hawak na dumplings na kung totoo ba ang hawak nitong dumplings, na sinagot rin naman ulit siya nito na tama daw ito. Sa sinabi na iyon ng ating bida ay bahagya naman siyang natuwa nang mapag-alaman niyang dumplings talaga ang nilalaman ng bag. Sa tuwa ng babae ay sinabihan naman siya ng bida na kung ano naman ngayon. Napaatras ang babae at kanyang sinabi sa bida, bakit binili nito ang lahat ng dumplings isa ba raw itong dumplings lover. Ngunit hindi naman ito pinansin ng bida dahil sa tinatanong niya nga ulit ang babae na may panlilisik na mata, na kung ano daw talaga ang kailangan nito. Tumugon ng babae na kung pwede ba raw siyang bintahan nito ng isang dumplings, sinagot naman siya ng ating bida na bakit naman niya gagawin daw ito. Sinabi ulit ng babae na magbabayad daw siya ng doble o di kaya triple dahil isa din daw siyang dumplings lover. Subalit kapansin-pansin naman ang bida na bigla na lang nanlaki ang mata niya. Kahit di man daw maintindihan ng bida ay pangarap niya na talagang kumakain ng tunay na dumplings, habang makikita rin ang mga ilang kalalakihan sa likuran ng babae. Sa papalapit ng mga ito ay napagtanto rin naman ng bida, na ang kanyang nakikita ngayon ay ang tinatawag na lone fox. Kaagad nagtatago sa gilid ito ang bida sa iskinita, na habang ang babae ay patuloy pa din ito kakapaliwanag. Kasabay nito ay biglaan na lamang hinatak ng bida ang babae. Matapos madala sa pagtatago ng bida ang babae, ay nagniningning naman ang mga ito na tila ba ay napaka-romantic nilang tingnan. Napatingin naman ang bida sa babae, na habang ang babae ay di niya rin maintindihan na kung ano nga ba ang ginagawa nito sa kanya. Dahil dito ay bigla na lang niya inaperkat ang panga ng ating bida, na kanotalsek pa ng dugo nito. Ngunit hindi naman ito ikinagalit niya bagkus napapaisip pa nga siya nito na kung ano daw ang nangyayari. Subalit nang hingi agad naman ng tawad itong babae, paliwanag niya pa nagulat lang daw siya. Tugon ng bida sa babae na wag na lang daw itong maingay na sinunod naman din niya ito. Sa pagdaan ng lone fox, sumilip ang bida upang tingnan ang mga ito. Kaya nang makita ito ay napaisip siya na buhay pa pala raw ang grupong lone fox. Napatingin rin ang babae gayong paman ay sa ating bida naman ito, at kanyang naisip na ang mga mata raw ng bida. Ngunit di niya na panaituloy ang kanyang huling salita dahil sa bigla na lang din tumalikod ito ang ating bida. Kasabay nito ang pagkislap na para lang isang mata na paglaho ng bida. Kaya nang maiwan ng babae na nag-iisa, ay linggan ng linggan naman ito na hinahanap ang bida, at tinatawag na kung saan na ito. At nang walang tugon sa kanya ay natamba na lang ito habang umiiyak, dahil sa nawala ang kanyang dumplings. At sa ibang lugar, na habang nakikita ang isang di ordinaryong ibon na ito na lumilipad sa himpapawid. Nagtanong ang nasa likod na si Juanya, at ang tawag nila sa ating bida ay Captain, na kung kailangan ba talaga nilang gawin ito. Dahil ang ganitong uri daw ng paghihiganti ay makakakuha lamang ng atensyon ng lahat, dahil rin sa sandaling mabunyag ang pagkakakilanlan nito,
hahabulin ito ng lahat. Ngunit sinabihan naman ng bida ang kanyang tauhan, na kung natatakot ba raw ito. Sa sinabi na iyon ng ating bida ay tinawanan naman ito nang marinig ito ng malaking pangangatawan nasa likuran nila, at paturo niyang inaasar si Juanya na takot pala ito. Subalit giit ni Juanya na hindi daw iyon ang kanyang ibig sabihin. Habang nakatingin sa ibaba ang ating bida ay sinabihan niya nga si Juanya may hindi daw ito nauunawaan. Na kung sa tingin ba raw mapanganib ito sa kanya, hindi naman agad nakapagsalita si Juanya. Subalit agarin niyang rin napagtanto na walang bahagyang takot na Momo sa ating bida, kaya agad ito nang hihingi ng paumanhin sa mga nasabi niya. Ngunit hindi naman ito pinansin pa ng bida at sinabihan niya ito si Juanya, na subaybayan na lamang nito ang isang organization na tinatawag na Moonwave. Bahagya naman nagulat si Juanya, sa organization ng Moonwave, habang ang isang ito ay wala naman itong pakialam kundi ang pagkain at pagpatay. Subalit binalaan rin sila ng bida na wag daw nila itong patayin. At bukod doon ay tinawag rin niya ang lumilipad na ibon sa itaas, kasabay nito ang pagbaba tungo sa ating bida. Sa pagtungtong ng ibon sa kamay ng bida ay sinabihan niya rin ito na kailangan niya raw tulungan ang dalawa. Matapos ay pinapaalis na nga sila ng ating bida, na sinunod naman nila ito na may paggalang sa kanilang kapitan. Sa mga sumusunod na araw, sa loob naman ng inn na ito ay makikita ang babaeng na nagbibihis na tila may pupuntahan ito. Sa kanyang kasuotan na tila ba ay hindi lang ito naririto mukhang may iba pa itong pakay. Matapos makapagpalit ng kanyang kasuotan, at gaya ng inaasahan ay nasabi pa nito sa kanyang sarili na sisimulan niya na raw ang kanyang misyon, gaya ng pinag-uutos ng kanyang master. Matapos makarating siya nito, habang nakatayo sa isang malaking pintuan at pinalibutan ng hamog, ay pinagmamasdan niya ito ng masinsinan na di pa malaman na kung ano talaga ang misyon nito. Kinabukasan sa Illusion Academy, isang nangungunang elite academy na itinayo ng demonic cult pagkatapos ng malaking Orthodox-Unorthodox war. Ito ay nilikha upang tanggapin ang mga talentadong individual mula sa bumagsak na Orthodox forces, tumatanggap sila ng mga bagong estudyante tuwing 3 taon. Ngunit ang suporta para sa Orthodox martial artists ay tumataas, hindi tulad noong mga unang taon. Ang academy na ito ay naging isang lugar kung saan maaaring ilihim ng Orthodox martial artists ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga miyembro ng demonic cult. Matapos tawagin ang sumunod ay nagpapakilala na ito, na siya raw si BCL, 24 years old, gumagamit siya ng twin blades. Kahit wala man siyang affliction, pero meron siyang master na tinatawag na Bahyuk Sagon. At nang makita ay ito pala ang babaeng nakilala ng ating bida sa mga nakaraang araw, at siya rin ang babaeng may mission sa lugar na ito. Balik sa istorya, sa pagpapakilala naman ng babae sa kanyang pagkakakilanlan ay masyado naman itong napapatingin sa kanyang. Kaya nabahala ang babae at na baka malaman na isa siyang babae, tinatanong niya ito na kung may mali ba sa kanyang pagkakakilanlan. Pero sagot ng taga-suri na kung nagpapasikat ba raw ito dito, na hindi naman ito inaasahan na sagot ng babae, kaya nasabi na lang niyang hindi mabubunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Napatayo ang taga-suri na sinisigawan ng babae, dahil sa tingin ba raw nito ay audition ito ng mga aktor. Dahil sa ang kanilang hinahanap ay mga magagaling na martial artist. Kasabay nito ang pagkamahinahon ng taga-suri at kanyang sinabi uli sa babae na kung ano-ano daw ang pinagsasabi nito, kaya naman ay pinapasok niya na ito. Sa pagpasok ng babae at pagtungtong niya sa Illusion Academy, ay natutuwa nga siya dahil sa unti-unting na rin siya nakakagawa ng hakbang. Subalit sa kanyang paglinggan sa di kalayuan ay nabaling naman ang kanyang tingin sa mga nagtitipon doon. Pinuntahan ito ng babae habang sumisiksik siya nito ay naisip niya rin, na kung karamihan ba raw ng mga nandito ay mula sa demon cult. Matapos ay bigla na lang din ito natigilan. At nang makita ang bida ay nakatalikod ay agad niya rin naman ito nakikilala, at nabansagan niya pa ito ng dumplings. Tumalikod ang babae at lumihis upang di lang siya nito makilala, tanong rin niya sa kanyang sarili, na kung bakit magkasama pa sila ng squad. Subalit sa aura ng babae ay hindi naman ito nakatakas sa pandaman ng ating bida kaya bahagya na rin niyang ito tiningnan. Sa pagtatago ng babae ay sobra naman ang kanyang pagkabahala dahil kapag nakikilala daw siya ng bida, ay baka sabihin nito na isa siyang babae. Kaya ang ikinababahala niya ay di rin nagtagal sapagkat tinawag na siya nito ng bida.
Lumapit ang bida na habang naglalabas ito ng nakakatakot na killing intent na kahit sino ay kayang masindak nito. Sa paglinggan ng babae ay ang nasabi niya na lang sa kanyang kaisipan na, fuck. Ngunit bago pa man iyon ay balikan muna natin ang unang pagdating ng ating bida, habang nakaharap siya nito sa pintuan. Ay naging seryoso siya rito dahil sa ang kanya raw na aamoy ngayon ay amoy bulok. Kaya wala daw siyang ibang pagpipilian kundi ang tumapak sa kanal mismo kung gusto niyang matuntan ang pinagmulan ng nabubulok na amoy. At kanyang rinaisip na hindi niya daw inaasahan na magkakaroon ng napakaraming kaawa-awang talunan dito. Kaya nang may biglang mapansin ang bida ay napalingon siya nito, na makikita ang babae kanina. Habang pinagmamasdan niya ang babae ay nadismaya naman siya rito dahil sa ang bata raw na ito ay may napakaunting tsilang. At ang lalo pang ikinainis ito ng ating bida dahil mukhang hindi man lang ito nakipaglaban sa buong buhay niya. At kasabay naman nito ang pagtawag sa ating bida, subalit ng tanungin. Ito ng tagasuri na kung ano ang kakayahan niya, ay tugon ng bida na gumagamit siya ng iba't ibang bagay. Dahil sa tugon na iyon ng ating bida ay nagagalit naman ito nang marinig niya na gumagamit ng iba't ibang bagay, kaya nang pagsabihan niya sana na pumili lang naaayon sa kanya. Subalit bigla na lang itong natigilan nang makita ang tindig ng bida at maamo nitong mukha. At napatanong pa ito sa kanyang isip na bakit ang tulad ng bida ay dumating rito dahil sa isa daw itong hot guy. Kaya nagdadalawang isip siya na kung papisokan niya ba ito o hindi. Gayunpaman ay wala na rin siyang nagawa kundi papasukin ito. Sa pagpasok niya nito sa loob ay naisip niya naman habang naglalakad, dahil sa di niya daw akalain na narito na naman siya sa lugar na ito. Kaya balik na tayo na kung saan nakapasok na sila, at dito rin ay naramdaman ng ating bida na tila may kakaiba. Habang nasabi niya sa kanyang sarili na tila daw ay may nakatingin sa kanya. Pakiramdam ng ating bida na kung may nakasunod ba sa kanya, at napapatanong siya nito na kung sino ito. Napatingin ang bida na kung saan ang babae, habang panay tago peren ang babae upang di lang siya nito makilala. Napakunot sa inis ang bida, at napagtanto na ito daw yung nakita niya kanina. Kaya nilapitan niya itong babae, at tinawag na kung ano daw ang ginagawa nito. Napalingon ang babae, na may pagkabahala sagot niya, na, yes. Matapos ay tinanong siya ng ating bida na kung bakit ito nakatingin sa kanya. Subalit ang inaasahan ng babae na mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, ay natigilan naman siya nito at naisip na di daw pala siya nakikilala ng ating bida. Kaya pabiro na lang niya itong sinagot na humihingi siya ng paumanhin, dahil sa bago lang siya sa lugar na ito. Tumalikod na ang babae upang makaiwas na sa ating bida, ngunit kasabay naman nito ang paghawak ng bida sa balikat niya, dahil di raw siya naniniwala sa mga palusot nito. At nang pinatigil niya ang babae ay may kakaiba naman sa babae nang mahawakan niya ito na tila nilihis lang nito ang kanyang pagkakahawak. Kasabay nito ang kanyang pagkagulat na kung paano iyon nagawa ng babae. Naging seryoso ang ating bida, natitingnan na nakatalikod ang babae, dahil sa di daw siya makapaniwala na napakabihasa ng kanyang ginamit na skill upang manmanan siya. Ngunit agad na rin niyang napagtanto ng maamoy ang aura ng babae na tila nakita niya ito, kamakailan. Kaya nang makumpirma ng bida na kung sino ito, ay tinuro niya na ito daw pala ang babaeng pulubi ng dumplings, natigilan ang babae. At nilapitan pa ito ng ating bida na tama daw siya na itong babaeng nakita niya kamakailan, sinagot siya ng babae dahil sa di daw siya pulubi ng dumplings, kundi dumplings lover. Matapos ay inasar siya ng inasar ng bida na pulubi, subalit iginiit talaga ng babae na dumplings lover siya, at hindi pulubi. At pagkatapos ay makikita na sila nito sa kainan at ang iba ay kanya-kanya rin nagpapakabusog. Habang ang iba naman ay kumukuha pa lang ng kanilang pagkain. Makikita rin naman sa isang sulok ang bida, subalit tila mukhang wala naman itong gana dahil kakaunti lang ang kinukuha nitong pagkain. Biglang dumating ang babae na dala ang napakaraming pagkain, at tinuwanan niya pa ang bida dahil sa pagkain niyang kakaunti. Kaya inabutan niya ito ng isang drumstick dahil ang kanya raw piniling mga pagkain ay masasarap. Nagulat ang bida sa kanya, at itinanong niya sa babae na kung ano daw ang ginagawa nito. Kasabay nito ang kanyang pagtawag sa ating bida na Sir. Habang kumakain ay kanyang sinabi sa ating bida, na simula daw ngayon ay pagsisilbihan niya ito, kahit anong ipag-uutos din ito sa kanya ay gagawin niya.
Subalit ang kapalit nito ay huwag siyang ibunyag ng bida, na kung ano ang kanyang pagkakakilanlan. Sinagot siya ng bida, na kaya pumayag lang. Ito na maging tagasunod niya dahil lang dyan. Hindi naman ito itinanggi ng babae na tama daw ito, at maging comfortable din daw ang bida sa academy ng 3 taon. Ngunit ang sinagot lang naman ng ating bida sa kanya hindi siya interesado, kaya tumatanggi siya. Napatanong ang babae na kung bakit, tugon ng ating bida na ayaw niya lang ma-involved sa taong hindi niya kilala. Umalis na ang bida, subalit pinatigil naman siya ng babae na antayin daw siya, ngunit sinabihan lang naman siya nito na wag daw siya nitong sundan. Tumakbo ang babae na habang tinatapon ng ating bida ang kanyang tirang pagkain. Kasabay nito ang paglinggan niya ng bahagya sa gilid, at makikita naman din ang kanyang alagang ibon sa itaas, na mukhang nagpapadala ng signal sa kanya. Natigilan ang babae na napatingin sa ating bida, subalit ang kanyang pagkagulat ay itinapon na sa kanya ang plato na hawak ng bida, dahil siya na raw ang bahala nito. Ikinatuwa naman ito ng babae, napapatanong sa ating bida na kung tinatanggap na ba daw nito ang kanyang alok. Subalit bigla na lang din itong nagtataka sa pagkawala, at hinahanap ang bida na kung saan na raw ito nagpunta. At sa labas na habang naglalakad ang ating bida, at makikita rin sa itaas ng puno ang dalawa, iniulat ni Juanya na ang moonwave daw na pinapahanap ng bida ay natagpuan na nila. At kaagad naman din naging seryoso dito ang ating bida nang marinig niya ang sinabi sa kanya.